Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:03 sa aga. Aklan. Antique, Capiz. Guimaras, Iloilo. Negros Occidental, Lain-lain nga probinsya, lain-lain nga istorya, kasaysayan. kag kultura. Ululupod nato nina ang nahibalon diri sa Rehiyon karon sa Radyo Pilipinas. Nakata, lagawon kag kilalahon ang mga bugal sang Kabisayan nakatungdan. Rehiyon karon sa Radyo Pilipinas. Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas, mayong aga syudad kag probinsya sang Iloilo. Adlaw kita sang Domingo mga kaabyanan, July 27, 2025. Mayong aga mga sa aton nga mga kauturan di man nga bahin sang Pilipinas o kung sang kalibutan. Good morning, good afternoon o kung maayong gabi sa inyo. Mga abyan, mag-aupdanay naman kita Purpublas Jess 55 so po nga aga kag kami ang inyong mga kaupod kada Sunday. Ako si Marian Grace Erenyata. Kag Hope Torrechante, kag ni ang Rehiyon karon sa Radyo Pilipinas. Partner, nag-hi na si Haring Adlaw. Subong no, diri sa aton sa syudad sang Iloilo pero sa bahin partner no dito sa mga lapit Dumangas, mga Pasig Support District siguro partner no nagadulom subong nga hapon no makita naton diri mga abya sa aton nga studio no nga sa punta nga nayon partner no diri sa aton sa syudad sang Iloilo nagadulom although diri sa aton sa syudad sang Iloilo mga abyan mainit na. Yes, kag may pagpanalitiya nga nabatsagan naman niya sa bahin sang First District Uy. sang probinsya sang Iloilo. Ganin din naton mapaktan mga Yes. kabyanan ang lakat sang panahon no ang claim or rather ang panahon mismo kay may mga bes nga nagainit, may mga bes nga nagaulan. So sa aton nga mga kauturan kung may laktan kamo or magpamol kamo dira sa maglagaw. family day ninyo. Yes. Magdalagid no sang payong ukon kapote, jacket, ukon kalo manda no para nga may proteksyon kamo batok sa ulan. Yes, nagligad partner nga semana no diri sa aton sa Western Visayas duha ka adlaw partner no nga gin-suspend no ang aton nga klase kag work and government. However partner no pagka Biyernes no wala na kita sang cancellation although nga tiyang aton nga LGU diri sa syudad sang Iloilo mga abya no nagpahayag sang kanselasyon. So balantayan partner tomorrow no ang mangin anunsyo man sa mga local chief executives naton kiti mipila kita ka mga face-to-face classes o kung mga LGU o kung mga local chief executives nga nag-cancel no sang ilaman nga in-person classes. So balantayan later on mga abya na magtutok diri sa amon sa Radyo Pilipinas Iloilo no para sa paghatag man sa inyo sa mga update no kung bala no balik na tomorrow ang face-to-face classes sa pila ka mga LGU naton. Actually diri sa aton sa Western Visayas yan no habagat ang Yes. nag-cause sang lapnagon nga pag-ulan, pagbaha and kahalitan man no sa infrastruktura, sa mga kabalayan diri sa island of Panay no most especially sa may province of Antique. And speaking of Yes. province of Antique mga kabyanan, under state of calamity no ang probinsya sang Antique, bilog nga probinsya sang Antique mga kabyanan ang ginpaidalom na no sa state of calamity following sang approval no sang sangguniang panlalawigan sang nangin rekomendasyon sang PDRRMC no nga ipaidalom sa state of calamity ang province of Antique. Kag para man magamit no ang quick response funds Yes. sa probinsya kay
sandig sa Ardana mga kaabyanan sang province of Antique madamo no sang kahalitan nga gintuga ining habagat nga ginpabaskog no sang bagyong Krising. Yes. And not only partner Bagyo Krising, but even Bagyo Dante, Bagyo Dante, Bagyo Emong mga abyan no. So dako gid partner no ang halit nga nabilin sa sinima no nga habagat nga gipabaskog sang tatlo naton ka bagyo sa aton mga abyan nga datos no nga nakaputan. We have more than 142 families no diri sa aton sa Western Visayas, lakip mga abyan sa Negros Occidental ang affected no sang habagat nga gina pabaskog no sang tatlo naton ka bagyo. And kaina partner you've mentioned sa Antique more than 28,000 or lapit-lapit partner 29,000 no ka mga families ang affected. Imagine mga abyan no, while some of us partner no wala naka-eksperyensya no sang mabaskog nga ulan, miara mga abyan no nga bahin diri sa aton sa Western Visayas nga tuman mga abyan no ang halit nga gindala sang bagyo habagat nga ginpabaskog sang Bagyo Krising, Dante kag Emo. Sa bahin mga abyan sang aton nga Department of Social Welfare and Development Field Office 6 no nakapalapot kita sang masobra sa 59 million pesos nga assistance no sa aton nga mga kauturan nga ti affected no sang sini or more than 57 million pesos nga bulig ang aton na palabot lapkip diri no ang mga family food packs kag non-food items naton sa mga pamilya nga affected. Ini mga abyan no ginapalabot naton especially no those sa mga kauturan naton nga yara sa sulod sang aton nga evacuation center o kon aton nga mga internally displaced persons. Nakita naton partner no sa mga nagliligan nga inadlaw ang pila ka mga areas nga may pagbaha diri no sa aton sa syudad sa Iloilo kag even no sa iban nga probinsya sa Western Visayas. Yes, and tomorrow mga kaabyanan, Monday, Lunes na Lunes, aside sa masako ina ang adlaw mga Yes. kaabyanan no. Diin man nga bahin sang pungsod kag sang kalibutan. Diriya sa aton sa pungsod Pilipinas maga-deliver no. Nakatalana nga maga-deliver sang iya nga State of the Nation address si President Ferdinand Marcos Jr. Yun. Si PBBM mga kaabyanan maga-deliver sang iya nga SONA tomorrow, July 27, 28. 28, Yes. 2025. Yun. So, Monday, every fourth Monday, ina mga Yes. kaabyanan, sandig sa aton nga konstitusyon, every fourth Monday of July, gina-deliver no, sa presidente ang iya nga State of the Nation address. Yeah, so lulupod kita partner no sa pagbantay no ano bala ang state no sang aton nga pungsod ina mga biyan bantayan naton tomorrow no sa pahayag sang aton nga presidente kag ano pa ang lauman naton partner with his remaining years no sa pagserbisyo, ano pa ang lauman naton no nga mga pumuluyo sa aton nga presidente. Yes, tutok lang kamo mga kaabyanan no sa Radyo Pilipinas Iloilo kay ipabati man nato no sa aton nga mga kauturan especially sa mga Ilonggos no ang State of the Nation address ni PBBM. Yes, manami ini partner no nga venue no for us no nga updated kita no ano ang kakalatabo no sa aton nga pungsod, ano pa ang iga-look forward nato no sa administrasyon sang aton nga presidente, while some of us partner no wala nakabalo nga ay may certain gali nga mga programa nga naga-exist ini mga biyang pinaagi sa aton nga SONA mahibaluan naton partner no ano na ang ginpang-ubra or ano ang inubrahan sang aton nga gobyerno since he was elected as our president. Yes, and aside from accomplishment mga kaabyanan sa SONA, gina-mention man sang presidente no kung ano pang pwede nga ma-expect no sa administrasyon sang presidente para sa ikaayo sa mga Pilipino. Yes. Ikaw partner, ano ang kina-look forward mo no for the past years no nga paghiwat sang aton nga presidente sang SONA? Ano ang gina-look forward mo nga mabatian pa? Yes, madamo kita sa mga proyekto partner nung gusto ma-meet lang man or mabatian ni mabatian sa speech no ni PBBM sa iyang State of the Nation address. Pero particular no diri sa aton sa
Western Visayas. Yes. Hopefully matandog niya no ang Western Visayas, perhaps may i-mention siya ng mga projects or Yes. update maybe no sa Panay Guimaras Negros Bridge or update sa Halaur multipurpose Yeah. project. Yes. Ako niya partner nga gina-look forward no ini nga paghatag more assistance sa mga pamilya naton nga affected no sa paglupok sa bulkan kanaon. Although nga ti ang Negros Occidental partner although nga ti may Negros Island region kita, still no kita diri sa Western Visayas nagahatag suporta pa sa gihapon sa Negros Occidental. That's why nga isa man ina sa gina-look forward naton laki pan diri partner no ang pagpaayo no sa ating education system, sa ating health system, and at the same time no sa response or sa relief operations naton subong partner nga di nag-umpisa na kita no sang aton man nga tig-ululan no ano ang kumbaga ano ang mangin standing orders ang aton nga presidente no sa those agencies involved sa relief operations. Yes, and also ibaloon man naton no kung mamit lang bala ang tourism industry naton Yes, partner, yes. especially nga generating na siya no kay ang ekonomiya sa pungsod Pilipinas dako ang mabulig dira no sa turismo naton, and Yes. diri sa ato sa Western Visayas madamo kita sa mga tourism spots no, tourism products kay hindi lang lugar no nga atong ginapabugal but also food, ang people Yes. no, experience no, dive, and madamo pa. So we'll see no kung ano nga aspeto sa turismo ang ma-mention sa State of the Nation address ni PBBM. Yes. Kasi Kamo nga mga tagpalamati Yes. naton diri no. Ano naman ang inyo nga gina-look forward no nga mamit lang ni PBBM sa iya nga State of the Nation address. Yes, madamo-damo kita partner sa mga programa na nga nakabulig no sa aton nga mga kauturan ang benteng bigas naton partner no meron Perhaps na may update na si Yes. President no. basi madamo pagid sa mga lugar no sa probinsya naton ang maka-start no or maka-avail no sang ining 20 pesos diri sa aton sa Western Visayas partner no amat-amat na ang aton nga mga mamumugo diri sa Western Visayas no naka-avail no sang sinima naton nga 20 pesos nga bugas nga ti dako gid no ang bulig especially sa mga mamumugo naton partner nga ti ini no 20 pesos makapakauna sila sang ila pamilya, makabakal na sang bugas para sa ila nga pamilya. So instead of spending dako nga amount partner no sa pagbakal sang bugas, iniya ang ila nga ma-save no ibakal nila sang kinahanglanon sang ila kabataan, sang ila man nga other members of their family no, especially those nga naga-eskwela pa or mga bata pa. Yes, and also there's a call partner no nga mangin simple ang State of the Nation Yes. address ni President Ferdinand R. Marcos Jr. sa Batasan no sa Quezon City. It's because nga madamo man sa aton yung mga kauturan yung na sa lanta o kung naagyan sini Yes. mga sunod-sunod nga mga bagyo mga kaabyanan. So there are also support no sa sini nga call nga mangin simple ang State of the Nation address ang Presidente. After all, partner, hindi man kita ya nagalantaw sa suksok Correct, sa correct. mga panapton sa mga nagatambong, but also ang pinaka-importante ya sa ato mabatian kung kamusta ang estado sa pungsod Pilipinas kag ano ang mga proyekto no sang administrasyon sang gobyerno para sa mga pumuluyo. Yes, kaga manami gid ini partner no nga reminder man no, sa aton nga mga politician no nga ti dapat kita into the welfare sang aton nga mga kauturan no, hindi ang maggarbo no nga mga panapton no kaga ini partner no naga-remind man sa aton no nga we are civil servant no ang dapat nag-aalagad kita kag dapat no ginauna naton ang welfare sang aton nga mga kauturan. So manami kini partner nga pahayag no sang aton man nga presidente nga ti hindi kinahanglan ang garbuso nga paghiwat naton no sang State of the Nation address. So again mga kaabyanan, Lunes na ina so tutok gid kamo diri sa Radyo Pilipinas Iloilo kay kami no mangin source ninyo sang truthful no kag timely Yes. nga SONA update. Yes. Oras mga biyan sa Radyo Pilipinas, las 9:17 sa aga.
Partner, subong nga adlaw sang Domingo puno naton sang inspiring stories no ang aton nga Domingo mga abyan. Recently ang aton nga Overseas Workers Welfare Administration o kon OWA Regional Welfare Office 6 nagiwat sang 2025 Model OFW Family Awards o kon MOFIA naton partner kung sa diinog kilala naton ang regional winner nga mangintig lawas sang Region 6 para sa sea-based and land-based category no nga mga model OFW buot silingon partner kumbaga sila gini ang ginalantaw naton nga mga modelo no bilang mga OFW families. Actually, ang rehiyon partner do hindi gid madula no ang mga inspirational stories ang aton nga mga Ilonggos no kay ti kung madumduman sunod-sunod man ang aton nga pag-feature sa mga dangal ng bayan awardees naton, mga civil servants naton no diri sa Western Visayas nga napilian no sa katungdanan because of their exemplary contribution no sa serbisyo publiko. This time naman mga model family mga OFW families. After all silang mga giyakabig naton nga mga heroes diba? Mga modern day heroes naton kag do pressure ini partner mga kung hindi kita magsala 2023 to kita ang national winner alin sa Antique ang nagdaog mga abyan nga OFW model family. So later on mga abyan makaupo naton sa aton nga pagpangalagad ang ginhingadlan partner no nga mga regional winners sea-based and land-based. For our sea-based mga abyan, makaupo natin no less than mga abyan no, ang aton nga 2025 model OFW family, ang iyang pamilya partner, giningadlan no nga regional winner. Makaupo natin later on mga abyan si Captain Stephen Lopera gikan sa Banwasang Maasin partner no nabatian naton partner ang few lang no or malipot lang mga abyan no kasaysayan or istorya sa kabuhi ni Captain Stephen. And according sa iya partner nag-start ini siya 18 years old pa lang no sa nga nagpanakayo na ini siya partner no kag I'm sure ma-inspire no later on ang aton nga mga kauturan kiti aside sa iya partner no nga nanging kapitan sa barko ang iya mga utod partner mga nurse na abroad. And ari partner si Sir or si Captain Stephen partner may ara ini siya sang isa ka negosyo nga nakahatag sang trabaho sa iba naton nga mga kauturan. So later on mga abyan hibaloon ta paginong istorya ni Captain Stephen Lopera. And ang another naton nga makaupod partner mag-asawa partner no although nga ting aton nga OFW no nga giningadlan nga land-based winner ara subong sa pungsod Hong Kong. Ang iya partner nga bana makaupod man naton later on ara nanda sa tabok naton nga probinsya sa probinsya sang Guimaras. So tingwaan naton mga abyan nga makaupod ang aton nga mag-asawa sa Ma'am Cirela Galido and si Sir Rafael Galido ang ating nga land-based winner sa Model OFW Family of the Year Awards Region 6. Area partner no ang manami nga istorya si Ma'am Cirila partner. According sa iya husband, handom niya nagidya partner sang una pa lang no nga magpa Hong Kong kag mahatagan no sang maayo nga kabuhi no ang iya nga pamilya. Kag ini partner no makita nimo ang humility partner no sa mag-asawa no kay si hambaga ni Sir Rafael no hindi kita ni gusto no nga mag-abroad ang iya asawa kay asawa niya ni partner gusto niya nga siya bala mag-provide sa iya nga family but tibalaan nato na kinanlan no suportaran mo man ang handom sang imo nga asawa. So si Sir Rafael mga abyano nagpasugot no nga mag-abroad si ma'am samtang siya diri partner no kapabilin sa aton sa Pilipinas para nga magbantay sang ila kabataan. So hibaloon naton later on partner no ang istorya nanday Mama Cirila and si Sir Rafael nati nakapatapos partner sang isa nila ka bata nga babae nga subang and subong partner no sige pa sa pag-eskwela ang ilaman ikaduha nga bata ang junior ni Sir Rafael. So ibaloon naton mga abiyana later on ang matahom no nga istorya sang aton nga duha ka pamilya ang pamilya Lopera and pamilya Galedo. Naginhingadlan naton nga regional winner sa 2025 Model OFW Family of the Year. So hindi na nato pagpadugayan mga abyan sa aton nga pagbalik mga upo na naton si Captain Stephen Lopera ang aton nga Sea-Based 2025 Model OFW Family of the Year Awards Regional Winner. Mga abyan magabalik ang programa ang rehiyon karon.
Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sine, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ikaw ba ay naharana na? Tunawin mo sana. Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng pangliligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag binalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay, Uso pa ba ang harana? Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. This is a public service announcement. Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan Contra Text Scams. Oplan Contra Text Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahina-hinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Scam. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Oras sa Radyo Pilipinas, las 9:25 sa aga. Literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. mga istorya, ibaloon, manggad sa rehiyon, tugibon, mga lugar, aton lagawon, people, events, places, diri sa Radyo Pilipinas. Mga biyas, sige hapon, nagapamati ka mo sa programa ang Rehiyon karon kag kami ang inyong mga alagad, Marian Grace Ereñata kag Hector Echante. As mentioned earlier, mga abyan ang aton nga OWA Regional Welfare Office 6 sang Biyernes, mga abyan no giningadlan ng aton nga regional winners for 2025 Model OFW Family of the Year Awards sa Conmovia para no sa aton nga sea-based and land-based category. And we are glad mga abyan bangod subong nga adlaw sa Domingo makaupod naton no less than mga abyan no ang aton nga regional winner for our sea-based category. I believe mga abyan yari na sa aton nga Zoom ang aton nga bisita subong nga aga si Captain Stephen Lopera. Captain, maayong aga sa imo and welcome diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Mayong aga man sa inyo na, mayong aga sa aton mga viewers at mga nagpalamati sa Radyo Pilipinas. Yes. Mayong aga sa inyo tanan, ang watang blessed Sunday we have. Yes. First of all, sir, no, thank you so much for saying yes, no, nga makaupod ka namon diri sa Radyo Pilipinas Iloilo, and congratulations bilang awardee naton, no, bilang regional winner naton for our sea-based category. Captain, no, ano ang imo pamatsyag, no, right after nga gin-announce last Friday, no, nga ikaw ang aton nga regional winner for our sea-based category? Of course, no, nakalimpay man kita kaga chance nga magdaog sa competition sa naton OWA. This is an honor for me and for my family as well na
hard work naton, in-recognize man very locally sa aton government, no? Local government naton, and eventually nakita doon subok sa final level, and hopefully ma-recognize it na national level ng aton effort. Yes. Captain, no, una sa tanan, no, basi pwede mo, anay, no, mapakilala. Taga-diin bala si Captain Stephen, and it was mentioned, no, sa inyong video last time, no, nga ti isa ikaw, ang nagapangalaga, di naman sa Banwasang Maasin. Oo, ako si Stephen Lopera, born and raised sa Banwasang Maasin. Wow. Lagi ko nag-eskwela, elementary, high school, and pag-college ko, dito na ako nag-eskwela sa Manila, sa Philippine Merchant Marine Academy. And, pero taga-Maasin din ako. Tuod ginatraya. Yun. Bali, sir, hando mo gidhalin sa una, no, nga magsakay, kumbaga, no, sa barko, magtrabaho sa barko? Ang isa kayo, lubos ang una, kiniara ko matiyo, sa una nga nagasakay man sa barko, nakita ko nga tumayo ila pa nga buhi. Nakita ko ang amon niya pero both pictures. So mas angat ila yung pangabuhi. So nakita ko siya na ihemplo sa ito pala kaantaw. Mas kaliman ako sa barko para nga ma-improve barko man ang amon sitwasyon sa pangabuhi. So dito nagpanikasabod ako nga dito kinanglan maka-eskwela ko pagpuguro. Tapos eventually sa high school na ako, sa graduate na ako, na-mention sa akon nga tiya ko, late Auntie Aida, nga niya po may scholarship dito sa Manila, Philippine Merchant Marine Academy. Kung makasulod ka dito, wala ka nagasto sa eskwela mo, dito rin na sa gobyerno. Then that is why nga nag-try din ako magkuha sa entrance exam, and from then on, sunod-sunod, nakapasa kita sa entrance exam, medical exams, and everything, psychological exams nila. And then, nag-training kita dito. And then I graduated from Philippine Merchant Marine Academy, class of 1995. Wow. Sir, no? Ano ba lang humble beginning ni Captain Stephen Lopera? Antes ikaw nanging kapitan sa barko, no? Ano ba lang mga kinagyan, anay, ni Captain Stephen Lopera? Well, sa, halin man ta sa pigado, antos kamay. So, kita, no? Panikasot kita. We have a lot of sacrifices, naging obra. Tapos, from the training alone dito sa Philippine Merchant Marine Academy, grabe na very resilient ka dito. Tinanglan ka-adapt ka sa sistema sa way of military training. Kasi kayo ba lang mo sa kamang eskwelahan is, some of us goes to the Merchant Marine Service. Ang iba niya ng classmates namin, araman sa Armed Forces. Kami, when we graduated in the academy, we are also commissioned officers sa Navy. So that's why nga, iba nag-servisyo, nag-Coast Guard, iba nag-Navy man. And so, ako I chose to civilian life. Nag-steaman ako. So, sa una, when I started sailing, gusto ko kinita sa una, ang mga daan ng barko, eventually, gina-assign ako sa mga daan ng barko. Kaya isip ko, ang learning, harap sa daan ng barko, because problems comes out sa mga daan ng barko, repair come out sa mga daan ng barko. So, nag-ano ko na sa ulo ko, whenever they assign me to all vessels, another training, another challenge. So, dito ko na malaan nga, tiyagtugin man ang akat to is, because nga, every time nga sa nagkapitan na ako, pag may mga problema ang ipalapit sa ako mag-junior officers na ako mag-chief officer, wala ko yung panic is because na I have gone through that problems before, so very confident ako, even though at my young age, as captain, because I was a captain, I took the command when I was 30 years old. Wow. Very confident ako because of my experience. So, there was a time gani sa part ko na when I was a chief officer, ma-share ko lang ako ng experience. Yes. There was a time na this old vessel,
Pwede nilang problema. Ang manning office namin, yung problema, ginturn yung barko. Or naka-chief officers, ay hindi ka tapos contract na 2 months lang, 3 months. Ulit na sila, hindi sila kagwanta sa trabaho. Okay. Very problematic ang barko. Then they send me. So, ito yung pagkapot ko dito, tamo rin ang problema. Which is, challenge na naman yan. So, the first day pa lang dito sa operation namin, puro ng problema. So, okay, sige. And eventually, nasolve ko isa-isa ang mga problema dito. And later on, hindi ito yung pagpapulion. Hindi ito potentially na ako na napupulisin parang ikaw na lang dito, parang mabulo sa imo, sa akon ka na lang na balasin mo. And dito galibiyo ng wife ko kasi ito during that time, 8 months contract. Pag 8 to 7 months, nag-request ako pampuli kasi ito tayo timing ng mga paway-way. Unfortunately, na ako nakapuli? 12 months na. Naka 1 year ako dito sa barko. And doon nag-abot ko din sa Pilipinas, I think, abot ko sa Iloilo, December 24 sa Naga. So, saling ko, at least ma-celebrate pa kita sa Christmas. Yes. Pero, sir, during sa awarding ceremony, may ara ikaw share nga isa ka story no nga sang ikaw ang kapitan sa barko, dumigin rescue ka mo nga nagkapan nga barko. During that, may na-rescue kami dito. I was a chief officer. Okay. Mga 2000 siguro, if I'm not mistaken, mga 2003 ako. We just came out from the Red Sea and nalapan sa Indian Ocean. Nalabayan namin. It was during my duty ito. Watch duty ako in the afternoon. Nakita ko may something na yellow sa dagat. So, sinto sa ako niya timonet ko, i-alter na ko na course, face it and heading that direction. Verify ba kung what's that yellow object na nag-float na doon padakop na niya. And doon tuloy palapit na mo, may mga tao na babaw sa ang yellow ganito is the hull of the vessel. Ang colors, ang bottom sa barko na nagkapa na nabaliskan. May mga tao sa ibabaw, nung sila kabilo doon nakita ng nagsound ako sa alarm sa barko. May announce ko naman sa PA system sa barko that there's a capsized vessel on the ahead of us, and I have to inform the captain at ang pagpiling we have the target naman na tapos may mga tao sa babaw. Nag-wave sila, galon-galon, ganun sila kayo siguro. I can imagine they were there for 11 days. Nag-float sila. Nandamo pa ako na nakagalabay ng barko, wala lang sila natisyan siguro. Siyempre, isa night time, sila kitaon, isa man, ang dagat pala, mga hulagan ng dagat, hindi sila manutisyahan. So, nag-organize kami sa among rescue team. Impalapitan naman ang barko ang fishing vessel na itong nagkapan. And na-rescue naman sila, nasakay naman sa baabang barko using our own rescue boat. Pero mga bulog na, sa 7 o'clock na sa gabi, napasaka naman sila. Which is one of the best experience, one of the most unforgettable experience ko sa barko. Because we have extended life of the fellow seafarer. And unfortunately, there was one casualty because pagkapan ng ilang barko, ay nakagawa doon na ipit sa sulod sa engine room nila. Ang isa crew member nila. And na-rescue naman ng we have them on board, and pagkaagi naman sa Sri Lanka, since they are Sri Lankan fishing folks ulit, naman sila na disembark naman sila sa Sri Lanka. Yes. And though
what a feeling Yes. makabulig ka, makarescue ka. And when they knew na ako ang the first person na nakakita sa ila, can you imagine na galugod sila sa tubagan, pinalukan nila. Pag doon ako mismo na ako diyan kay this is our duty to rescue and to help you, to help each other. Yes, So imagine. siguro if the situation was turned around, siguro the same thing you will do na mag-rescue sa Yes. Imagine partner no, because of this no nga desisyon ni Captain Stephen no, anong kakabuhi partner no ang naluwas no, who knows ano pa ang natabo no sa atong mga seafarer man, but because of his instinct partner, because of his decision no nga kagtuan ato no ang yellow nga nakita niya na save no ang kabuhi sang anong pagit ka mga individual. Captain no, sa pila nimo ka tuig no nga pagpangalagad sa barko no, ano ang kumbaga no ang ma-consider nimo no nga happy moments or happy times while serving or ara ikaw sa barko? Well, ang happy moments natin, of course, kung pamangkot mo ang seafarer, this is an honest, the happy moments sa seafarer is kung magpulit na siya. Yes. Because every time ang seafarer ara sa barko, we are only thinking of our families out here in the Philippines. Yes. So, ang pinaka-happy moments naman na always kung ara namin plane tickets, pag disembark na kami, that's our happiest moment sa Pacific. Because, of course, we miss our family a lot. Yes. That's why nga, sa akin, nag-retire ako early. It's because I want to be with my family. I have to have a good experience in life. Upod ko pamilya ko. But there was one time happy gid ako during the time nadala ko akong wife on board. Wow. So we went to sa Europe. Wow. And we are lucky to have a chance na maka-dock sa Le Havre sa France. Wow. And it's only 1 hour away by train sa Paris. So my wife and I went to Paris and experienced yung magpa-picture, maglago-lago sa Palagaw. Eiffel Tower, mga manapla. Yes. So ang ako niya, happiness na ginano, I'm not happy if I experience it alone. If I have my wife, my families, my children with me, no food can experience. That's my happiest moment. Wow. No food can make experience. Yes. Pero Captain, pila ka bilog gani ang inyo kabataan? I have 3 daughters. Ang isa graduate na sa college, sa San Agustin na she took up entrepreneurship. And both my daughters na younger ones, ang isa pa na nag-graduate sa senior high school, they will be taking psychology sa St. Paul's. Fortunately, nasa US pa sila sumunod. Kaya nag-represent sila ng isang Jobs Daughter International because ang daughter ko naging Miss Jobs Daughter Philippines. So, nag-represent sila last weekend. At the same time na nag-award din kita dito sa may Mafia. Dito naman sila sa Phoenix, Arizona na competition. Wow. Grabe. Tapos ang youngest daughter ko, grade 10 subong sa may Ateneo. Wow. Sir, by the way, no, ano kalawig ikaw as a seafarer? Ano kalawig yung serbisyo mo, no, as a seafarer? And ano naman yung kalawig as a captain, no, sang barko? I was sailing for 22 years. Wow. Because I started 18 years old as a cadet. So, pag upon graduation naman, diretso na akong career. With that 22 years, 12 years ako nga as captain. Kaya, pag managaling nga sa libro at very young age, chief na ako pagiging kapitan. Yes. So, sa una, during my term, my younger system, some PRC sa muna,
we have to have 4 licenses, diba? Third mate, second mate, chief mate, and master. So, what I am doing is nag-extend ako sa ko para ma-qualify ko dahil eligible ako magkuha sang license exam. Every year, ang inaobra ko, like for example, requirements ng sa PRC is 1 year experience. So, ang contract naman abi 8 months or 10 months. Ga-extended ako para mag-complete ko ang 1 year. Wow. So, pag-complete ko ng 1 year, pag-complete ko, magkuha ko ng exam. And the same thing sa pagkuha ko second mate, third mate, second mate, chief mate, and then master. So, ang akong style sa una, dito pa lang on board, dito na ako nagatuon. Para kapasar. Like man no brown dito magbasa ka na ng libro. So that's what I'm doing. So dala ko na nga ito mga reviewers mga libro na tulunan ko. So pagkulit ko, gamay na ng fine-tuning, pwede na pang-exam. So that's why nga maagamat nato na complete ko na ng atong license because tuon na madaan sa barko pa na. Yes. At least may tips na subong partner ang mga seafarer naton nga nakapamati. Take it from someone partner no nga may 22 years kag kapitan sang barko. Kag imagine 30 years old kapitan ka na no. Yes. So dako na ina nga feat para sa mga seafarers naton. Yes. Captain no, right after pag-retire nimo no sa bilang seafarer no. Ano na ang ginakabisihan nimo? Especially subong ano ginakabisihan nimo? Well, actually, prior sa ako niya retirement, nag-prepare na kami sa wife ko sa amon niya. Gamay-gamay ng negosyo. Ginano ko ng wife ko, gina-expose ko na sa inyong wife ko sa business para nasamtang during the transition of our sa seafaring career ko. Yes. Down to mag-business na lang dito. At least may amat-amat na idea na. Then, before ako totally retire sa seafaring career, nag-marine superintendent ako sa company namin for 2 years. Siling po ba kapoy pag-agili pag mag-marine superintendent every month. Kapila ko yan maglakas sa ibang country. Kaya I have to go to one vessel to another to inspect the vessel, to conduct inspection, to conduct audits. So very busy. Nagkakapoy man isang trabaho sa superintendent. Ma-retire na lang ako. Kung nag-retire ako, then ara ako na-acquire nga security agency sa Iloilo. Amo na nga ako yung kabisihan ko sa security agency. So then, doon okay man ang security agency natin. Nag-put up ako sa akon yung poultry in collaboration with Magnolia. Egg-laying farm kami sa una sa Magnolia. So, nakaput up ako sa tapos nag-link-up na nagkaroon ako ng tracking company. So, may gamay lang, at least may extra lang yung income. Humble, partner. Humble. Functional pa man sila subong. So, I have my security agency, my tracking company, and my poultry. So, subong gaig-laying farm ako. Yes. 3 Kings Poultry Farm. So, subong niya, I'm not working with Magnolia anymore. So, personal pa na subong ang ako ng poultry kit niya, which I produce eggs. And okay man, naka-supply man kita sa Iloilo Farmer. Nag-plugging pa. Yes. Amo na nga ba natong partner nga ba ni Sir ko no nga gagmay lang pero do humble partner si Sir Karama no. Pero Sir no, gin-mention ba no during the awarding ceremony nga madamo ikaw sa mga civic involvement kagin pag-obra, share this Sir no, ano ang mga inobrahan nimo especially sa community naton nga nakabuligid? Yeah, actually I'm a member of Grand Lodge of Free and Accepted Nations of the Philippines. There is a Iloilo. I'm also a member of Rotary Club City. And also I'm the
squadron and division head ng squadron sa division head ko sa Philippine Coast Guard Auxiliary. So, mga services nato, no? We conduct medical mission. Yes. Kita na-conduct ng medical mission sa Asin, dali sa main sa Toton. Katamo lang. Sa Licanes, kamudamo kami na conduct na notices. Sa among lugar ang Rotary motto lang na service above self. So, hindi nga ako nito. Kasi we're blessed to have good quality life, man. So, we have to share to others. Yes. Ano mga blessings natin. Bisan kahit pa paano, bisan gamay-gamay na kumayata. So, that's why nga nag-involve kita sa civic organizations. Ay promote nga, gusto mo natin mag-serve to others. And that's blessings to us. Will be shared to others. Wow. Sir, no, kasi sandamlag lang, Friday, no? Very fresh pa, mainit-init pa din ang award, no? Ang bato ni Captain Lopera. Sir, ano ba lang buot silingon sang award nga nabato nimo from OWA? Well, siguro, ano natundaan nga, ang meaning sa award is the recognition to us na kita nga mga seafarers may, we can excel, we can share, we can, ang isa ka, sa bilang seafarers is to excel in whatever endeavor that we have. Dapat hindi kita na nag-assign, din kita na dapat gina-try din natin all the time na mag-excel kita, nga mag-imayo natin service. That's why ang recognition sa OWA is for us seafarers to do good and to excel in our trabaho bilang seafarers, which subong na generation, nakita ba natin na nag-involve ang seafarers. Nakita natin na naglain na gitang seafarers, naging professionalized na gitang seafarers. Lain ang sang una na seafarers, sa seafarers subong. Naka-focus subong is more on excellence. Sa una, hindi man ako makasiling na panguna hindi sila professional. No, we are all professional. That's why pero sa subong nga dito, sa damo-damo sa schools na to that provide quality education, damo-damo ang schools na to na subong ang standardization natin. So, yes. Ang mga seafarers na to, they go on board with the well-equipped na sila sa training, sa education, sa skills. So, it is good naman para sa atin na para mag-improve pagit ang ating quality of seafarers. So, ang recognition sa OWA, let us be an example to all. We are being recognized bilang seafarers, hindi lang kita nasakay sa barko buli na wala kita pakialam sa ating community. So, let us get involved sa community service natin. Let us get involved sa ating talibot because this is our home, this is our people. Yes. Alam mo, seafarers, very isolated ang guys ng seafarers, no? So, dapat ma-involve kita sa community service. Yes. Siguro, Captain, no, lastly na lang, ang imo nga mabilin nga mensahe, no, especially sa mga seafarers and families, no, nga nagpamati subong nga aga, anong imo nga mamensahe sa ila? Ang sa akin, mensahe ko lang sa ating mga seafarers. Excel sa inyong endeavors. Do what is good. I-ano natin nga, we are not only representing ourselves whenever we are on board the ship. We are representing the Filipino people. So, pakita natin kung diin man kita nagapanaon. So, kung diin magalabutan natin. But pakita natin that we Filipino people are professionals. Yes. We Filipino people, maayo kita yung tao. We present ourselves professionally, and act professionally.
dapat pakita natin na maayo kita na tao. Yes. Not only we are fun-loving people, but also we are professionals. Sa family natin na napirindir sa Pilipinas, please understand sa mga sitwasyon sa mga repairers, kasi sometimes ang iba natin nila gatungkol, nagalagaw-lagaw ang ating mga seafarers dito on board, no? No. Grabe ang trabaho, grabe ang pressure sa trabaho sa on board, ang kulawanay, grabe sa on board. Of course, there are times na hayakay man ang trabaho. But most of the time, tamo yung trabaho on board. So, yes. intindihan natin mga family on board. No? But let us pray for their safety, considering sa Sumona, grabe ang mga condition, sitwasyon dito sa Red Sea. Kung nakamati lang kita sa mga news kami nga ganun kalatapo sa Red Sea, ginamisile na yan barko subong sabon sa una pirata lang subong missile na hindi na kita mapunggan guro. So let us pray for their safety, no? And thanking the technology right now, no? At least every day makasend ka message, maka-communicate ka sa ating family. So nagpasalamat kita sa technology. During my time, hindi mo nakadali ang technology. Yes. Medyo mahal pa itong satellite phone sa muna. Subong may mga may mga internet na on board. So you are very lucky you can stay connected to your family. So please sa mga family natin, halungan din natin ang kwarta na ginapadala sa natin mga seafarers on board. And God bless us all. No? May you have a blessed Sunday. Yes, with this Captain Stephen, madamo kanya salamat sa time no with this paghatag nimo no sa nga manami partner no nga tips no nga mensahe especially sa mga pamilya sang aton nga OFW no ining pagkamusta sa ila partner no miara kita subong sang internet no mahapos magkamusta sa aton nga mga OFW nga pamilya nga ara abroad so kabay pa no nga ti na batian gid ini sa mga pamilya nga nabili diri sa aton sa Pilipinas. Congratulations Captain no and God bless you sir no kagabay pa hindi ining last time nga makaupod ka namon diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Thank you so much man sa ginatag niyo ako ng tempo and of course anytime tawagan niyo na ako and open naman. Okay. Yes. Let's have the collaboration. Yes. God bless you, Captain Stephen Lopera. Thank you so much. And there you have it mga abyanon, si Captain Stephen Lopera, partner, ang ato nga Sea-Based 2025 Model OFW Family of the Year Awards Regional Winner. Grabe partner, no more than pila katuig, more than 20 years. 2 decades, more than 2 decades, Yes. 22 years as a seafarer, no? And nangin kapitan siya sa barko at age 30, no? Wow, what a life for Captain Lopera. Yes. Manami partner no ang ginhambal niya partner no nga tips no sa aton nga mga seafarer no nga kung ara ka mo on board ka mo partner no act professionally. Ipakita naton partner no nga kita nga mga Filipino professional kita hindi lang kita after fun partner hindi kita after kwarta but we are doing something partner no para nga maka-contribute man sa maritime industry. Manami no nga tips no halin no sa isa ka kapitan sang barko. Yes, and also ang mensahe maniya no sa pamilya sang mga overseas Filipino workers naton, most especially mga seafarers naton no. Kay ti balaan ni Captain Lopera most especially no nga kung ano kabudlay yung trabaho sa barko. So dira naton mas ma-appreciate pagid no yung trabaho sa aton yung mga seafarers, especially kinahanglan nila magpalayo sa pamilya nila, no? That's one. Iti ma-homesick pa ina, no? Ang fight mo bala, ang ipakigbatuan mo ang homesickness. And at the same time, yung
drive nila no to contribute man sa economy sang pungsod Pilipinas. Yes. Partner, imagine. That's why gina-consider gid nato ng aton yung mga overseas Filipino workers ang aton yung mga modern day mga unsung heroes nato. Yes. Kita partner makarelate kita may mga pamilya kita nga mga OFW, may pamilya kita nga nagasakay sa barko kag balaan naton partner no ining ilang struggle nila partner, especially no kung hindi manami ang mga upod nila sa barko no. Yes. Balaan naton mga abyano nga pila sa mga seafarer naton partner no ang wala nagkatapos ang ilang kontrata para lang makapauli kiti hindi nila masarangan ang mental state partner no ang ila no nga pakigbato sa barko aside sa pagkamis nila sa ila pamilya. May ara pag ikaw partner nga kinahanglan nga pakibagayan nga iban man nga mga tao or iban nga mga lahi. So that's why sakto ini hambal ni Captain Stephen no. We have no the technology now. Why not no nga i-message nato ng aton nga mga OFW family hindi lang no sa barko but even sa mga land base. Why not no nga mag-send kita sa message. Mga musta kita. Hindi kita nga mag-message sa ila kung may kinahanglan. Do ka wrong man no nga dira lang kita ka pangamusta kung mangayo na yes. So sa mga kabataan dira no kung may ara ka mo mga parents nga nagatrabaho abroad, take time gid no nga magkamusta sa ila, mag-video call sa ila kiti balaan naton partner miss even Manila without asking anything in return no. Yes. So thank you so much kay Captain Stephen Loperano ang aton nga Sea Base Moifa leader o kung Moifa winner diri sa OWA Region 6. Oras sa Radyo Pilipinas, 9:58 AM sa aton nga pagbalik partner. This time, land-based naman nga regional winner ang aton nga makaupod ang mag-asawa nga sanday Ma'am Cirila Galido and si Sir Rafael Galido. All the way si Ma'am Cirila sa Hong Kong and si Sir Rafael partner sa Guimaras. Pamatian natin ang istorya sa Galido family. Mga biyan magabalik ang programa ang Rehiyon karon. O interoperability ng mga digital transaction. Target ng DOTR na palawakin pa ang paggamit ng makabawang pagbabayad sa iba pang transport systems. Ang proyekto ay bahagi rin ng layunin ng Philippine Development Plan na gawing digital ang 60 hanggang 70% ng retail payments sa bansa pagsapit ng 2028. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Ide Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pinalawig na primary healthcare program ng PhilHealth, suportado ng isang kongresista. May ulat si Kathleen Forbes. Radyo Pilipinas, report. Pinuri ni Local Representative Martin Donaldes ang paglulunsad ng PhilHealth ng yaman ng kalusugan program para malayo sa sakit o yakap upang mailapit ang serbisyong pangkalusugan sa mga komunidad at mapababa ang gastusin ng mga Pilipino sa pagpapagamot. Mismong ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang opisyal na naglunsad ng yakap noong Biyernes. Ang programa ay pinalawak mula sa dating konsulta package upang higit na matugunan ang pangunahing pangangailangang medikal ng mga Pilipino at mailayo sila sa matagal na pananatili sa ospital. Git ni Romualdez, walang mayaman o mahirap kapag nagkasakit. Kaya isang malaking hakbang ang paglulunsad ng mas pinalawak na serbisyong pangkalusugan ng Pangulong Marcos. Sa ilalim ng pinalawak nitong serbisyong medikal, kabilang na ang paggamot, diagnostic test at libreng gamot. Dun sa diagnostic test, 13 ito at meron ding 6 na cancer screening test gaya ng mammography, liver ultrasound, low-dose CT scan at colonoscopy. Mula naman sa dating 54 na libreng gamot ay naging 75 na ito. Pinuri din niya ang pinasimple proseso ng pagpaparehistro sa yakap program gamit ang digital platform na eGov.ph mobile app, PhilHealth member portal o sa mga opisina ng PhilHealth at accredited primary care providers sa buong bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Shortwells, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Police Regional Office 6 nakaalerto sa ika-4 na State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mula sa Radyo Pilipinas Iloilo, narito ang ulat ni Paul Tarosa. Radyo Pilipinas, report. Naka-alerto ang Police Regional Office 6 sa ika-4 na State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa pagpapaiting ng seguridad, ibinagutos ni PRO6 Regional Director Brigadier General Josefino Ligan na i-monitor ang mga posibleng banta at magsagawa ng mga preventive measures para matiyak ang kaligtasan ng publiko. Tututukan rin ng kapulisan ang mga lugar na pinagdarausan ng mga rallies at public assemblies kung saan inaabisuhan nila ang mga magpoprotesta na gawin ito ng payapa
pa, nagka-standby rin ang Civil Disturbance Management Contingents ng PRO6 sakaling tumaas ang tensyon sa mga gagawing pagprotesta. Angad ng PRO6 ang maayos at payapang sona ng Pangulong Ferdinand Marcos. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Dalawang volcanic earthquakes na itala sa Bulkang Bulusan. Mula sa Radyo Pilipinas Albay, narito ang ulat ni Elver Arango. Radyo Pilipinas Report. Naitala ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS ang dalawang volcanic earthquake sa Bulkang Bulusan batay sa loob ng 24 oras ngayong araw July 27, 2025. Bukod dito, naitala rin ang 64 na toneladang sulfur dioxide flux kada araw batay sa uling datos nito noong July 15, 2025. Natatakpan din ng ulap at namamagarin ang bulkan. Nananatiling nasa alert level 1 status ang Bulkang Bulusan. Ipinagbabawal pa rin ang pagpasok sa 4 na kilometrong Reduced Permanent Danger Zone o PDC at pagpasok ng walang pag-iingat sa 2 kilometrong Extended Danger Zone o EDC sa gawing Timog Silangan at pagpapalipad ng anumang aircraft malapit sa tuktok ng bulkan. Paalala rin ng PHIVOLCS na maaaring maganap ang biglaang pagputok ng steam o phreatic explosions. Para sa Bagong Pilipinas, Elver Arango, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay. Yan po ang mga balita sa oras na ito. Ito si Zef Bosongan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaan Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. There was a time when going to the wet market, we had a durable and dependable companion, always by our side, the bayong. It is a kind of bag that is originally and proudly Philippine-made. Ginagamit natin ng madalas simula pa ng Spanish era. Our resourceful ancestors used dried leaves and wove them into bayong bags. Ang mga traditional bayong ay gawa sa buri leaves in the Visayas at pandan leaves naman sa Luzon. But these days, the materials used for making it vary from plastic to other organic materials. Ngayon, mukhang sikat na naman ang bayong bags, nationally and internationally. It was seen on New York Times Square billboards during the 2022 New York Fashion Week. Pero kahit naging sikat na fashion statement na ito, ang bayong, bit-bit pa rin lagi ng tita ko tuwing siya'y namamalengke. And why not? It's so convenient to use and an environmentally friendly alternative to plastic shopping bags. Kaya siguruhin may bayong na nakatabi para sa mga pinamili. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito? Abay Paris, may araw. Ano ba yan? Puro sugat ka na naman. Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo? Ang dungis mo. Tama na! Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, text, at marami pang iba. Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else. Ang saya balikan ng ating kabataan. Kain, tulog, laro, laro, at laro. O ano, game na? Pagkabilang kong 3, nakatago na kayo. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Oras sa Radyo Pilipinas, Las 10 sa aga. Sa gihapon mga biyan, nagapamati ka mo sa programa ang rehiyon karon kaupod ninyo si Marian Grace Arañata kagrup Dorechante.
Partner, kung kaina no ato nakaupo diri sa ato nga pagpangalagad ang ato nga Sea-Base 2025 Model OFW Family of the Year Awards regional winner nga si Captain Stephen Lopera. This time mga biyanong makaupo naman naton ang pamilya Galido, ang ato nga land-based winner naman gikan diri sa Western Visayas nga mangintig lawas naton sa national level. I believe mga biyanong yari na ang aton nga mga bisita sa aton nga Zoom. Sanday Sir Rafael and si Ma'am Cirila Galedo. Sir Rafael, good morning sa imo and welcome diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Good morning man, ma'am. Yes. Sir Rafael, no, una sa tanan pa si pwede nimo anay mapakilala taga-diin bala ang pamilya Galedo. Ang pamilya namon ari diri sa Barangay Bugnay, Rodan, Guimaras. Nagdirigid ako na tao. Yes. And pila na sir or pila na katuig no si ang imo nga asawa nga si Ma'am Cirila nga nangin isa ka OFW? 30 years na, ma'am. Sa Hong Kong. Yung bali sa 30 years ni Ma'am sir, Hong Kong lang gini siya or may iba pa gid nga pungsod? Amo lang gina, ma'am, tapos amo man lang na employer real sa una. Wow, loyal partner no si 30 years. Mama Cirila sa iyaman. Sir, last week no or sang Biyernes giningadlan no ang inyo nga pamilya bilang regional winner naton. Ang ano ang imo na batyagan that time pag-announce sang aton man no nga PSD head Ma'am Riza Joy Moldes nga ang pamilya Galido amo ang nagdaog sa land-based category. Una-una gid wala man ko mag-stick target, ma'am, kay tiling ko taw kagula mo man tuguro kulang. Dapat takibot na tawag mo to nga kami ang nagdaog sa kwanang pasalamat na lang po kami ang nagdaog. Sir, no, sa 30 years nga pagtrabaho ni Ma'am Cirila sa may Hong Kong no bilang isa ka overseas Filipino worker, do ano naman niya kadugay kamo nga mag-asawahay or prior sa inyong nga marriage no antes ang inyong nga pagpakasal OFW na bala nga daan si Ma'am Cirila, sir? Hindi pa siya, ma'am, kay nagkasal kami 1988. Tapos 1990 nagkaanak kami munang babae subang namon. Tapos before mag 2 years ang subang naglakat sa Hong Kong kay abugin na handom niya din sa una. Sang gamigahayop lang kami. Dila ako mahimo kay yagi na gusto. Yung kasugtan ko na lang. Yang nahimo ko wala na tatay. Yes, actually, no. Anong mga challenges o mga pagpanghangkat, sir, no, ang inyong na-experiensyahan bilang mag-asawa, especially nga ang imong wife, no, ara sa gwa, ikaw, ari ka naman niya sa may Pilipinas, so medyo may malayo, no, ang distansya from Philippines sa Hong Kong, Sir Rafael. Ang pamiro, dito ko may obra ko sa Manila, electrician ko sa company. Nakuha mo ko sang timbang para sa bata namon. Tapos sige ang obra ko, di ang communication sa una, kung hindi sulat, long distance. Oo. Basta nga nag-resign ako 1996 sa akong trabaho, nagpauli kami di Guimaras. Basta nga pag-grade 1 sa nga akong subang, permis siya ginatun sila itis, kaya ka naigo to sa rheumatic heart. Kaya mo nang matapos na mo daw nagproblema kami. Basta nga maintenance sa sumapin. Naka-recover man. Ang kadua ang challenge sa bata naman, kadua sa junior ko. Pagka 15 days siya sa ICU sa St. Auditor sa Itubit sa St. Paul's. Tapos lagi pagwa na mo nag-UTI, muli nag-asthmatic. Tidra kami doon na isang gasto. Basta nga igo siya ka-recover daw, high school na. Dito na naguntat nga ako kagang bulong. Hindi mo nang masalit na mo nga kwarto ko sa among relasyon, wala kami nga problema.
Sir, ano ginagtulod no kay Ma'am Cirila para nga ti magtrabaho abroad no? Kay ti nabatian ko sa pag-share nimo sang imo nga story last Friday no do hindi o patani gusto nga maglakad man si Ma'am Cirila pero ano ang nagtulod sa iya? Kay isang unang migay kami na mo ginayang dom. Ito gusto dako income. Apo dawahan dom yung ginayang maglakat sa gwa. Ginapunggan ko na sa sangunan ko, mabuhi naman tadre. Then ko ako na naman sa abroad, ikaw na lang bilin. Hindi gitsa. Then ko wala ko mo ginagusto. Pag kesa magigahaya mo na naandong niya, ginsugtan ko na lang eh. Pero sir, wala man ikaw nabudlayan sang ikaw diriya ang nabilin sa imo kabataan nga mag-alaga, no? May time gid nga nabudlayan, no? Labi na ko nara sa ospital. Siyempre, ang desisyon nara sa akong tanan. Pero kaluyan man naka-recover man. So sir, sang time no, ikapila na ni Ma'am subong nga balik sa Hong Kong, sir? Kapila na sa beses si mga nagbalik-balik sa Hong Kong? Bawa pala mo na sang naglawig lang to pag pandemic. Eh tani 2019 ang pandemic na. Nag-start. Tani mapuli ito sa para sa ano ganit grade 10 lang recognition sa ano na. Sa mata na mga dalawa galing iti tungod sa pandemic wala. Amo na nga nakabapuli sa tapos na sang pandemic. So ng 5 years ito. Test ka puli. So kamusta ang inyong komunikasyon, sir? Sige ma'am. Oo, kamusta ang inyong komunikasyon sometime nga tido malawig-lawig gid siya nga wala nakapauli diri sa Pilipinas? On time ang pwede may cellphone na. Adlaw-adlaw, tawagan na sa pati man to sa bata kung isa sa abroad. Always kami ka GC. Group call kami agpa kada gabi. Sir, paano? Para malingaw lang eh. Sir, paano ginbaton sa mga kabataan no nga kinahanglan sang iya nga ila nanay no nga mag abroad kag ang mabili na lang isa sa ila nga ginikanan kay ikaw no nagaserbi nga nanay tatay sa imo nga duha ka kabataan diri sa pungsod Pilipinas? Wala man daw okay man sila kay ti ang komunikasyon namon updated. Mula na magpuli, medyo sadya eh. Yes. Sano ang ulihin ni Ma'am Cirila puli, sir? Nakapuli sa sang January. Last week sa January, sang inilang, 2024. Naging sugat sa to sang bata. Nagbakasyon manalin sa London. Nagpuli sa dito 1 week. Para makatingog lang kami. Bali ang subang ni mo, sir, nga bata, nga babayi, sa diin subong nag-aubra, sir, kag ano inga ubra? Sa London, ma'am, sa hospital. Nurse na siya? Nurse sa pro underboard si ma'am, tapos bali ang guwae subong, kaninin ng nursing aid. So, pareho naman gali sila, no, nga overseas Filipino workers ang iyang nanay. Ang iyang nga bata ara sa pungsod or ara sa London while ang iyang nga nanay ara naman niya sa Hong Kong and the rest of the family ari diri no sa pungsod Pilipinas partikular diri sa Isla San Guimaras. Sir Rafael no anong buot silingon sang award sa inyo no ining Model OFW Family of the Year Award nga inyo nga nabaton? Paano nyo bala ini ginalantaw ang award nga inyo nabaton from OWA Region 6? Nalipan ako nga Santano gali na-recognize man bala nga mong sitwasyon. Pag wala man ko man mag-dispictar sa amin, galing ginatag sa amon. Pasalamat ko sa Ginoo. Yes. Sir Rafael, ano ang imo ginakabisihan? I believe no si Sir involved sa gihapon may mga civic involvement si Sir. Ano ang imo ginakabisihan subong dira Sir sa Guimaras? Subong farmer sa ko represent grower man ako.
Tapos mga tanom ko, mga kasapat, may mga kuwan mo ko mga baboy. Taga kuwan ko, Vice President ko sa Bupuapa o sa OFW. Wow. Chairman ako sa BUPA, Bugnay Farmers Association. Sir, Taga kuwan, ulit ako sa masin. bali sir, ang imo agot subong, ano gani ang iya kurson, kolehiyo na ang imo nga agot, ang imo nga junior? Fourth year, college na sa mga civil engineering. Oh. So nagaplano man siya nga mag-abroad sir, kaya pareho sa iya magulang? Base amugi man na kay gaplano man nung magulang akong makapasar sa Bojo makakuan i-hire man to kuno sa gwa. Wow. And eventually basi si sir dito naman matiner sa ila nga magululutod abroad. So ano sir, kung gapamati subong sir nga aga si Ma'am Cirila, no, we are trying no nga makakonect kay Ma'am Cirila ka makapasulod siya sa Zoom, no. Kung nagapamati si Ma'am Cirila, Sir Rafael, ano ang imo nga mahatag nga mensahe sa imo asawa? Kaya ako mambal sa iya, halong sa Dapermi, ngalungan niya biya lawas. Palangga ko man siya. Yun. Yes, no. Wala ni partner Pulos ang distance partner kung ang tagipuso o nagagugmahanay. Sir Rafael, ano ang imo nga mahatag no nga tips no sa mga pamilya, sa mga OFW naton nga nagapamati subong nga aga? Ang akon lang bro, pagsalig sa isa-isa, galungan ang kinabudayan sa isa ka OFW. Pagpuli yan, di man sabla magmahay o maginulsol nga wala sa napunda. Ang pamilya, mugid ang importante sa tanan. Ang pagsalig sa Ginoo. Yes. With this, Sir Rafael, no, madamo gigan salamat no sa time nga ginhatag mo diri sa amon sa Radyo Pilipinas Iloilo, no, and good luck no kamo ang mangintig lawas naton sa Western Visayas no sa national level naton. So we are hoping, we are praying partner no nga ang pamilya Galido partner ang madaog no kaupot man ang pamilya Lupera no sa aton nga national search no sa Model OFW Family of the Year Award. So madamo nga salamat Sir Rafael and God bless you sir. Thank you good ma'am, kag madamo mga salamat sa inyo tanan. Yes. There you have it mga biyan, si Sir Rafael Galido, ang aton nung banas, ang aton partner nung ginkilala nga Land-Based 2025 Model OFW Family of the Year Awards Regional Winner. Grabe partner no. Hambal ni Sir partner no palangga ko siya. Yeah. Kagaman namin ang mensahe niya partner no nga sa mga OFW or mga pamilya no sa OFW nato no halungan naton kung ano ang ginahatag sa aton nga sa pagpauli sang OFW partner hindi man ba na sila no mahuyhoy ang pako o kumbaga nila makita nila partner nga may ara ya sang bunga ang ila sakripisyo. May mihura. Correct. Ang ginapadala halin sa pungsod nga kung diin man sila dira no nga nagatrabaho no kay may mga OFWs kita partner hindi lang sa pungsod Hong Kong but also sa iban pa nga mga areas ng kalibutan no. May mga ara sa Middle East, may ara sa Europe, may ara sa lain-lain, no? May sa Amerika, lain-lain yung mga kontinente diri sa aton sa kalibutan. Yes. And this time, mga abyanom, unfortunately, no, kaina, hindi nato makaupot si Ma'am Cirila sa aton man nga Zoom, no? But this time, no, tigwaan naton nga malabot si Ma'am Cirila via sa aton nga messenger, no? Via sa aton nga call. Ma'am Cirila, kamusta ikaw dira sa Hong Kong, no? Anong imo na ba tiyagal, Ma'am Cirila, sa ginlawag nga ang inyong pamilya daog sa land-based category naton? So, dadiit ko makatulong kay sa una pa lang, medyo tigid ko yan. Kay Region 6 ba naman, sa damo-damo na mga aplikante, wala din ko magpati. Sabi ko nga kabala ko, ako pag yung Region 6 na daan na, duro-duro kita kumita na. Wala kita hindi mag-expect. Oo, Region 6 ha? Yes. Sabi ko, paano di ka makalusot? Yes. Oo, sabi ko, sa dami-dami na nag-success na sa city. Yes. Okay, first time yung marasan. Yes. First time yung mga pamilya, ma'am nga nag-join sa mo sini nga search. Oo, first time. First time kami na nomini.
Wow. Din ikaw that time sang ginlawag, no? Sang gin-announce. May, ginisender sa akong sang video. Tapos sila naman, sino ba talaga nagdaog? Sino daw sabi niya, sige lang, hiposan mo na. Tapos pag ang huli na kung mga video daw, ikit naman galing nagdaog. Sabi ko, pahabi naman itong uwan na ito. Tapos kita naman galing nagdaog. Grabe mo yung besos, pagkagabi naman ako katulog. Mabagulan na po tapos interview si Sir Rafael, no? Kagin-mention niya nga, gusto mo, ikaw kaya gusto nga mag-obra sa Hong Kong. Nga aman gusto ni mo mag-obra sa Hong Kong kag nakadto dira sa Pungsod Hong Kong. Sa budlay sa pangabuhi sa Pilipinas no back 1990 gabi pa budlay pangabuhi kabudlay pangadaan makasulit ka kung mag-apply ka abroad hindi subong niya isi-isi na lang kung mag-abroad ka dati back 1990 so kabudlay sa pangabuhi dira sa Pilipinas. Ma'am, by the way, no, sa ato nga mga tagpalamati, taga-diin bala si Ma'am Cirila prior, no, sang... Cebu ako. Pantayan Island. Oh, wow. So, bali sa Manila ka mo nagkilalahay ni Sir Rafael. Yes, RPI. And then, Iloilo, Philippines. Ma'am, ano ang imo na ba siya right after nga pag-abot ni mo dira sa Hong Kong, no? Ano ang mga realization mo bilang isa ka OFW? Ay, Diyos ko, before ako umalis, kambal ko, Diyos ko, sana makarating na ako ng Hong Kong kasi kabudlay na hindi mag-apply pa katuli mo. Pag-abot ko first day, di-reply ko, nalanta ko ng mga building ng Hong Kong, ari naging ko sa pangarap kong lugar. So, Diyos ko, pagkagabi, agoy, ang homesick, arana, grabe na nahibi ko. Tapos, nahawa ko lang yung Rosario. So, Rosario, kasi dito ko na talaga, sabi ko, may nakalapit ako sa Diyos. Nakilala ko ang Diyos. Ang first time ko na-experience din ang homesick. Ano ang imo nga mga... Magambal ko sa Diyos. Diyos ko, hindi mo patugta. Pinayagan mo ako na makagawa ako sa maling decision sa buong buhay ko. Dahil homesick nga, before ka umalis, puro ka na sa mga marating. Andito na, sinisi mo naman ang Diyos. Pinayagan ako ng mali ng marisisa sa pagkakados dahil homesick pa. Ganyan, okay nga nung 3 days, okay na ako. Dinala ako ng amo ko sa simbahan. Ayun na, napalapit ako sa Diyos. Ang Diyos talaga, ang prayer talaga ang hawak ko nung andito ako ng mga 3 days ko. Paano ikaw naka-adjust as an OFW dira sa Pungsod? Nagpunta ako ng simbahan, tapos tinitrain ako ng amo ko sa mga trabaho. Tapos ayun, nagkukul ako sa kanya. Budlay pa naman sa kulon. Once a week lang mag-call. Tapos ang layo pa ng biyahe nila, back 1990. So, nagpunta ako na ng simbahan. So, nagpamimber, marami naman Pilipina doon. Doon ako naka-adjust. Tapos ang mga amo ko naman, mababait sila. Kaya binibigyan pa ako nila ng pantawag sa Pilipinas. Tapos kinagantuan pa ako ng anak ko. Sabi niya, Mama, huwag kang iyak-iyak dyan, ha? Napagalitan pa ako. Bali, mamang imo nga employer, bali mga Chinese ini sila. Oo, Chinese sila. And pila ka mo dira nga Filipino nga upod ni mo, ma'am, sa imo ginaobrahan? Sa una, 10 years ako sa kanila, ako lang isa. Kaya mga anak sa amo ko ang alaga ko. Yung mga malalaki na sila, mga pareho na silang may mga pamilya rin. So, nag-forward ako 10 years and then, pinapalik ako sa ama ko. Sabi niya, balik ka kasi mag-alaga ka sa nanay. Gusto niya may kasama ang nanay niya. Sige, tama lang maliit pa yung bunso ko, si Rap-Rap. So, kailangan din talaga ang education. Then, bumalik na lang ako. Nakabalik ako. And then, nanay ko, ang alaga niya, 20 years na kami nasama. Wow. So, kumbaga, nag-for good na kuntani si Ma'am Cirila, pero nagbalik liwat sa Pungsod Hong Kong, no? Para i-continue naman ang iyang trabaho sa same family, Ma'am Cirila. Same family, pero sa nanay sa ama ko. So, bali mama, bali sir, mga 30 years ka na nga nag-obra? 30 years na lang, June. Yung last June, 30 years na ako. Wow, so wala man ikaw nag-decide nga mapauli na diri subong kaya ang imo nga bata nga babae nag-obra naman abroad, ang isa nimo manugtapos na. Oo, pinag-decide talaga nila ako. Ako tama na, may edad na rin daw ako. Kaso ang lula ko ay akong bayagan. Sabi niya, ginawa pa nga niya akong anak-anakan niya ng lula ko. Nahiya na naawa naman ako siya, nabiyaan siya. Kaya na-stroke din siya. Mga na siya ngayon, mga 8 years na siyang stroke. Sabi, hayaan mo lang, kaya mo pa magtrabaho. So, kumuha sila ng
alalay ko. So, dalawa na kami Pilipina ngayon dito sa nag-alaga sa matanda. Yun. Balaan na to nga grabe ang obrahan ay dira ma'am sa Hong Kong ma'am no kag kaisa lang ni ang day off nila partner no. Kamusta dira sa imo ma'am nga ano ang ginaobrahan mo during day off yan mo? Yung day off simbahan gid katulad ng simbahan. Sa una, medyo bata-bata pa ako, wala pang ma-stroke si Luna. Simbahan, gina-active ako sa simbahan. Eucharistic ministry ako, tapos sa choir ako, nagigitara ako doon. Kaya ang buong day off namin, nasa simbahan lang. Kasi pwede naman kami kasi doon magluto, kami mga Pilipino. Pwede kami magluto, in-authorize kami ng pare, na makapagluto kami. Tagal ko na, so nang ma-stroke na si Luna, siguro mga 5 years na laylo na ako doon. Kasi nga yung nagpupuyat ka pa sa gabi, so mahilo-hilo pa. Kaya naglaylo ako doon sa simbahan. Parishioner na lang ako ngayon. Oh. Ma'am, gin-mention ka ina ni Sir no nga madamo naman kamusang napundar no diri sa aton sa Pilipinas. Ano ang nagbago kumbaga sa inyo kabuhi no sa pila nimo ka tuig nga pag serbisyo dira abroad? Nagbago ang pangabuhi. Hindi ka na pala sa una nga kapos pero sa budget, may mga emergency, pero hindi na tayo, may maipon ka naman ng konti, may naipundar, o stable na yung anak namin din doon sa London. Yes. So, saan ni mo plano mag-retire, ma'am? May plano ka pa ba na magpauli din sa Pilipinas or mag-forward ka man dito sa iyong mga bata nga babae? Pumano ko sa Pilipinas, ayaw namin sa London, doon malagay. Biyahe 18 hours. Pinapupunta niya kami doon. Kalang 18 hours ang biyahe. Tapos doon, wala doon karaba, wala doon wala umay. Ayaw na. Ma'am, Pilipinas naman. Ma'am, ano naman niya para sa imo, no? Yung kahulugan sa nabato ninyo nga award gikan sa OWA Region 6? Ay, talagang pasalamat sa OWA, no? Sa tagal ko sa Hong Kong, medyo naglagindingan dahil kay Arnel Ignacio. Nabigyan nila lang yung sakripisyo na napasidunggan din nila, no? Sabi nga ng mga friend ko, sana all, sana all. Ang dami-dami namin mga OFW rito. Sabi ko, salamat. Oo, napasidunggan sila. So, may gratitude din sa ilang sa Gawistan Visayas. Hindi ko akalain, no? Sa dami-dami nandiyan ako nga talaga ang nasungkit. Nagdaog. Pero mo 1 point lang. Ito na kuya ang pagkakas. Yes. Correct. 1 point lang, partner, no? Ang naiba. Nakakaya naman sa 1 point lang. Samantala medyo ako daw lang ako gana magpag-participate. Dahil nga sa Region 6 na yan, sa dami-dami ng aplikante, ay wala tayo dyan. Sabi niya, gano'n ko, ay right ka na lang, sakyan mo na lang. Ayun. Ma'am Cirila, balain sang imo nga employer, no? Ang imo nga kadalagan, may ara man bala siya nga mensahe sa imo upon knowing na nagdaog ikaw diri sa Pilipinas. Subong wala pa siya kabalo kay kanilang sang nanay niya ang diri sa flat. Bukod ang balay nila, malayo ang bahay nila. Bali mo pa. Ano ko yan? Ipakita ko kayo na kung madam, ito yung binabayaran mo every 2 years ang OWA. Ipakita ko sa kanya yung award. Yes. Siya ang nagbabayad ng namin, yung membership sa OWA. Yes. Pag nag-process kami every 2 years. Yes. Day off ni mo, subong ma'am? Sunday, subong? Day off. Oo, galing ko lang sa simbahan. Good. Ano ang imo nga mahatag nga mensahe? No? Especially sa bata ni mo nga ara subong sa London, nga malayo sa imo man kag sa duha ni mo ka sa imo nga bana kay sa imo nga bata nga lalaki. Sa bata ako mag-message. Yes, ma'am. Ano ang imo mahatag nga mensahe sa magulang nga bata? Ito lang galing share. Na-interview na ako sa radyo. Medyo sikat na si Mamu. Meron sa Facebook. Ang dami nag-share. Ang dami nag-friend request sa akin. Kung talaga hindi ako mahilig magpo-post sa social media. Tahimik lang ako. Ano ba yung dami mo? Magkamag-anak ni Mamu. Tapos ko lang nanalo tayo. Nag-activate kasi sa Facebook. Kaya hindi niya alam. Kasi sabi ko lang tayo pa lang nanalo. Hindi ko ma-open ang video mo kasi nag-activate siya. Kaya kadamo na marito sa Facebook. Kaya messenger na ako nagpupunta. Yeah. Actually, sabi niya, pinasa ko yung video. Hindi pa rin mo, ipa-open doon niya pag may mga kaibigan siya na may mga Facebook.
Wow. Actually, witness kita, ma'am, no, na witness naton ang pagsinggit sa iyong pamilya, ang ilang kasadya, sa gin-announce na kamo ang nagdaog no bilang regional leader. So, yes. So, no, ikaw plano, ma'am, o sa mo, ma'am Cirila, plano nga magpauli naman liwat diri sa aton sa Pilipinas? May bakasyon ako ngayong October. May bakasyon ako. October, siguro mga 2 weeks lang. Kasi kailangan i-exit yung visa ko bago yung visa ko. Pero ang turbo, di ko pa maano yan kasi naawa ko sa matanda. Siguro kung talaga, ano na siya, 99 na kasi siya. I-stroke pa. Oo, i-stroke pa. Kaya naawa ko siyang iwanan. Yes. Ma'am, nakita nato no madamo sa mga OFW dira sa Hong Kong no and gina-prefer gid ang mga Filipino no nga magkatuwang no sa nga aton man nga mga kauturan abroad nga magbulig no ano pamatsyagan mo ma'am no ang reason nga ginapili gid kita nga mga Filipino. Siguro ako ang napili no sa service ko siguro nga 30 years bihira rin kasi mostly rito 10 years 20 years for good na ako mabot pa ko ng 10 years 30 years. Kaya sabi ng mga friend ko, ba't di ka pa rin pugkot? Hindi mo na kailangan ng pera. Pero hindi, siguro na kasi naawa ako. Yun ang reasons ko sa siguro napili ako nila na inominigan. No? Dahil siguro sa tagal ko rin dyan sa Hong Kong, sakripisyo ko. Yes. Yun nga siguro ang ano sa maawa. Yes. Pero ma'am sa mga Pinay natin, dira nga mga kaupod, no? Ano ayan ang reason, no? Nga kita nga mga Filipino, kit ang ginapili, no? Pili sa OWA? Ginapili, ma'am, nga mga katuwang, no? Sa iba nga lahi sa pag-take care. Mga katuwang. Yes. Kaya yung mga ano daw, hardworking ang mga Pilipina, malinis, tsaka honest. Hindi gaya ng ibang nasyon na mga Pilipina hardworking din sila. Tapos mga namin pa mag-English. Ma'am, ano naman ang mag-imo nga mensahe no sa imo bana nga si Sir Rafael kag sa inyo nga junior nga ari diri sa Pilipinas? O di, Papa, sikat ka na dyan sa Guimaras. Active naman yan siya dyan sa barrio nila. Yes. Active na active. Salamat, Papa. Tayo nanalo. Na-recognize man tayo sa OWA. Sa mga paghihirap natin. Ingat ka palagi dyan. Yes. And sa mga OFW kag sa ila pamilya, ma'am, no, ano ang imo nga mahatag nga mensahe o kung mga tips sa ila? Medyo mahina, hindi ko masyado marinig. Yes. Ma'am, ano ang imo mahatag nga mensahe o kung tips no sa mga OFW kag sang ila nga pamilya nga ari diri sa Pilipinas? Sa mga OFW, tiyaga lang. Tiyaga lang amo na maano gid ang mga pangabuhi pa na hindi mabroken. Sa tagal na nagsasama mag-asawa, kasi marami akong friend na talaga mga nabroken sila. Yung mga hiwalay sa sobrang tagal na nila na magkahiwalay. Tiyaga lang ba na talagang kayo magsumikap kayo na magpamilya na huwag maano sa tukso na maano yung pamilya mo mag-guide kid amo na ang message ko sa ila tiyaga gid lang yun. And lastly, ma'am, no, ano ang imo nga mabilin nga mensahe no sa taga-OWA man no nga tinaghatag sa sini nga award or padungog sa inyo? Sa inyo, anay, sa RPM, salamat sa inyo. Nag-viral ako sa Facebook. Dasang sa OWA, madami na salamat sa paghatag ninyo sa pagpabatyag, sa pasidungog, sa akong sakripisyo, sa pangabudlay, sa trabaho diri sa abroad bilang OFW. Madamo man nga salamat kay Sir James, Menjola, Ma'am Nicole, nga nag-interview pero sa akon, kay Ma'am Elaine, kay Ma'am Chin Hober. Hindi ko masyado kilala tanan ang mga sa mga staff. Salamat gid sa inyong tanan. Yes. With this, Ma'am Cirila, madamo gid nga salamat no with your time and information diri no nga ginhatag sa amon sa Radyo Pilipinas and good luck no para sa ating national search no sa inyo nga pamilya Galido. Madamo nga salamat, ma'am, and maayong aga sa imo. Madamo man, City Usmay. Madamo salamat. There you have it mga biyan, si Ma'am Cirila Galido, no, ang ating land-based regional winner sa 2025 Model OFW Family of the Year Awards sa OWA Region 6. So ang mga mensahe partner no sa ating mga winner no sa mga pamilya nga nabilin diri sa Pilipinas no halungan kid always kung ano man no ang ginahatag sa mga OFW naton. Yes, and partner no nakita naton nga may mga napundar yung mga OFWs naton, even si
si Sir Lopera, tapos ang ato niya family Galido naman, no? May mga napundar, kumbaga ang ilang pangabudlayan, makita gid nila yan, no? Physically, sa ilang mga panimalay, kag sa ilang palangabuyan. Yes. So, kapay pa partner no nga mangin inspirasyon ang duwa naton ka pamilya no for those no nga mga OFW no nga luyag pag mag-ubraman abroad, and of course no sa mga ari na diri no nga mga pamilya sang aton nga mga OFW, kabay pa no nga himuon naton ang duwa ka pamilya nga inspirasyon no sa aton nga pagpakamaayo no sang aton nga kabuhi. Oras sa Radyo Pilipinas, last just natay sa isa aga. Ibabagi natin mga nga balita, lokal and national, aton nga pagapat paton sa pagbalik sa programa Ang Rehiyon Karon. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma. Dal mo sana ang ulo sa May OPM na rock. Pinoy ako! May OPM na rap. What you know last night? Yo, it was the best! May OPM na mabagal. Magaganda ang mga Pinay. May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog. Ang himig natin. May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon, at magpakailanman. Anumang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Katotohanan sa bawat impormasyong makakalat. Yan ang layo ng Media and Information Literacy Project ng pamahalaan sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Presidential Communications Office. What we are fighting for is the truth. Because the very first casualty of all of these sometimes sinister, sometimes just mistaken, misguided activities, the first victim, the first casualty is the truth. Positibo naman ang pamahalaan na sa pamamagitan ng kampanyang ito ay magiging mas mapanuri at mabusisi sa pagkilatis ng impormasyon ang bawat Pilipino. We will help them, but people have to learn to be able to discern for themselves what is real and what is not, what is propaganda, what is fact, what is data, and what is speculation. Tiyakin ang katotohanan. Fake news ay labanan. Isang mensahe mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder, whether your lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga, swak sa bulsa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang
paa ng manok, tenga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na para bang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sausawan, where you dip the isaw. But that's just 3 of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin, found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana cue, kamote cue, turon man, kwek-kwek, or tukneneng. In these times of frugality and austerity, laman tiyan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Uso pa ba ang harana? Tanong ng isang OPM song. Alalahanin nga natin itong napakagandang Filipino tradition of courtship through song. Kay lungkot nitong hating gabi. It's difficult to know exactly kung kailan nag-umpisa ang harana sa Pilipinas, but it was quite popular across Philippine provinces in the 1930s. For the benefit of the younger generation, harana is an old Philippine tradition of courtship where a man serenades a woman. Kaya ngayon ako'y lubhang naninimdim. Inihahayag ang nilalaman ng puso in a sweet rhythmic song with impassioned lyrics. Standing underneath her window at night, alone with his guitar, kung minsan may kasamang kabarkada na tutulong sa pagkanta o paggitara, susuyuin ang dalaga na dumungaw sa bintana and listen to his love song. Nagsusumamo ang puso ko para luman. How would you feel about serenading someone? O di kaya mas gusto mong ikaw ang hinaharana? Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. A blessing of safe voyage and a chance to cool off, pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as a pilgrimage capital of the Philippines. 2 of its more popular attractions are the historical church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata, ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga, but you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool. Oras sa Radyo Pilipinas, last 10:46 sa aga. Sa gihapon mga ben, nagapamati ka mo sa programa ang Rehiyon Karon. This time, magapatpat kita sa pila ka mga balita nasyonal. Balita nasyonal. Sa aton nga balita national mga kabiyanan, si President Ferdinand R. Marcos Jr. sang Sabado nag-inspect sa mga ongoing nga repair sa navigational gate sang North Navotas Pumping Station o kon NNPS. O sa diin magabulig ini no sa pagkontrol sa flood waters, especially sa tion no sa high tide kag flood emergencies. Nagkadto si President Ferdinand R. Marcos Jr. mga kaabyanan while nagapanalithi no. So si President Marcos ginbrief nandaya Navotas City Mayor John Ray Tiangco kag Navotas City Representative Toby Tiangco sa flooding situation sa lugar. Samtang gina-check no sa Chief Executive ang NNPS nga pasilidad nga kung sa diin gina-run o kung ginapadalagan sa Metropolitan Manila Development Authority o kung MMDA. So gin-order ni President Marcos mga kaabyanan nga i-speed up ang repair sa navigational gate no, sa tunga sang persistent rain. So kung sige-sige nga pag-ulan nga nagaresulta no sang flooding o kung pagbaha sa mga low-lying barangay sang Navotas City kag Malabon. Suno kay Secretary Manuel Bonoan sa Department of Public Works and Highways, ang presidente nag-order sa construction sa retaining walls no agud nga ma-prevent o kung matapna mapaganagan ang flooding o kung pagbaha sa mga low-lying barangay sa tion sa high tide. Sa dugang impormasyon mga kaabyanan, nagdiretso man no si President sa inspection under a drizzle suno gani kay Engineer Michael Dose, ang Chief of the Pumping Station and Floodgates Division ng MMDA Flood Control and Sewerage Management Office, nga ang pumping station or pumping station controls the entry no kun ang pagsulod sang seawater halin sa Manila Bay sa diin gina-minimize ang pagbaha sa tion sang high tide. So ang vital component sang MMDA flood control and sewerage management process, ang navigational gate pwede masarado no agud nga matapna ang or malikawan ang seawater sa pagsulod sa inland communities. Ipahayag ni Dose nga ang inspection ang inspection na gin-conduct ni President Marcos maga-fast track sa repair work. Dugang pa niya ang repair sa navigational gate ginalauman nga matapos or makumpleto sa August 8 sini nga tuig 2025. However, ginapahayag niya no nga ang duration sa navigational gate repair magadepende naman niya sa lakat sang panahon. Balita nasyonal. Samtang mga biyan sa ibang pagid nga balita sa pag-highlight no sa pagpabaskog sa digitalization drive, ginanunsyo ni President Ferdinand R. Marcos Jr. sang Biyernes nga ang pag-avail no sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth Services mas ginpahapos na para sa publiko. Ang digitalization mga biyan isa lang no sa mga key initiatives sang administrasyon sang aton nga presidente para nga maghatag no sang mas maayo nga serbisyo sa mga pumuluyo. Pahayag mga biyan no sang aton nga presidente sa ginhiwat niya no nga speech no during the launching sa PhilHealth
Yaman ng Kalusugan Program para sa malayo sa sakit o kunyakap sa Quezon City. Balita Nasyonal. Pahayag niya mga abyano nga sa subong no ginapursige sang administrasyon no nga mag-digitalize sang PhilHealth para ang hindi na mano-mano no ang pagrehistro. Suno pa sa presidente no subong ginaobra na nga online kag ang registration pwede na obrahon online. Sa pagpadayon no sa digital services, gimpahayag sa presidente no nga ang mga miyembro pwede na makaparehistro online, maka-access ang ilang medical records electronically, kag makabaton sa digital prescriptions. Wow, good news. Pahayag mga biyan sa presidente nga once no ang prescription gin-issue no ang pasyente, hindi na kinahanglan pa nga magbalik sa ospital o kung sa clinic para nga magbaton o kung para makakuha na sa ilang medication. Instead, pwede na sila makapresent sa ilang QR code sa bisan diin man yung PhilHealth accredited pharmacy para nga magbaton sa ilang medications conveniently. Giningganyo man mga biyan sa presidente no ang publiko nga mag-download sa eGov.ph super app nga one-stop platform no nga nagahatag access sa government services anytime and anywhere. Pahayag sa presidente no nga ang ini nga mga inobasyon ang natun-an no halin sa COVID-19 pandemic o sa diino ang gaps sa healthcare system ang naobserbahan. Gi-emphasize man sa presidente no ang importance sa pagpasangkad no sa public awareness na tungkol sa mga availability no sa primary care services sang PhilHealth sa idalom sang yakap pag gina-urge no o kung ginhaylo ang mga government agencies nga mag-utilize sang platform para nga ma-inform ang publiko pag madamo pa ang makabenepisyo. So amo ina ang pila sa mga balita nasyonal naton nga natipon. Balita Nasyonal. Oras sa Radyo Pilipinas 10:53 AM mo na nakita sang nabiling nga oras sa aton nga pagpangalagad. Sa liwat madamo nga salamat kanday Kaping Stephen Lopera kag kanday Ma'am Cirela Galido and Sir Rafael Galido. Thank you man sa amo mga katuwang technical sa studio, Sir Alan Defante kag sa among transmitter, Sir John Magallanes. Mga abiyan kami na lang gid ang inyong nangin alagad. Ako si Marian Grace Areñata. Kag Hope Torrechante, kag iniang ang reyon karon sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyong publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo